Hiruki, gamitin mo ang iyong Dev 8 form upang mabuksan natin ang lock ng pinto, sabi ni Nade kay Hiruki. Sige. Sagot naman ni Hiruki, agad na ginamit ni Hiruki ang kanyang Dev 8 form upang masira ang mga bakal na nakaharang sa pinto ng basement ng bahay na pinuntahan ni Teacher Seina. At pagkatapos, ang sunod naman nilang sinira ay ang lock ng pinto nito at agad din nila itong tinanggal upang tuluyan na nilang mabuksan ang pinto. Sinasabi ko na nga bang mahina ang lock nitong basement eh. Tara na pumasok na tayo, Hiruki. Maaari mo bang gamitin muli ang iyong Dev 8 form upang suriin ang pasilyo para makasiguro tayo na walang makakakita sa atin, sabi muli ni Nade. Naisip naman ni Shirane na bakit hindi na lang kaya gamitin ni Nade at Hiruki ang kanilang pambihirang isip at motibasyon sa pag-aaral. Pumasok si Nade, Hiruki at Shirane sa loob gamit pa din ang invisibility cloak. May naririnig akong boses ng babae na nagmumula sa silid na iyon, sabi ni Nade. Pakiusap, bumalik na tayo, sabi ni Shirane, si Teacher Seina ang unang nagsimula ng gulong ito. Wala na tayong ibang pagpipilian, sabi muli ni Nade. Lumapit sila sa pinto upang marinig ang pinag-uusapan ni na Teacher Seina at ng lalaking kasama nito. Nang mga oras na iyon ay medyo personal ang pinag-uusapan ni na Teacher Seina. Hindi ko na ba kailangan pang magpalit ng damit, sabi ni Teacher Seina. Hindi na kailangan, sabi naman ng lalaki, maaari ko bang tanggalin ito, sabi muli ni Teacher Seina. Hindi na. Ayos na iyan, napakaganda mong talaga, sabi muli ng lalaki. Kaya naman, naisip nila na may ginagawang kakaiba sina Teacher Seina at ang lalaki sa loob ng silid. Sa palagay ko ay dapat na nating itigil ang pakikinig sa kanilang pinag-uusapan, sabi ni Shirane. Ngunit nagpatuloy pa din sina Nade at Hiruki sa pakikinig. At bigla silang nagulat sa kanilang narinig dahil ang pinag-uusapan naman ni na Teacher Seina sa pagkakataong iyon ay tungkol naman sa asawa ng lalaking kasama ni Teacher Seina. Ito ay sapat ng kahinaan para sa kanya, sabi ni Hiruki. Sa aking palagay ay hindi ito dapat mangyari, kailangan natin silang pigilan, sabi naman ni Nade. At agad namang binuksan ni Nade ang pinto ng silid, at sila ay pumasok sa loob. Pakiusap, itigil ninyo ang inyong ginagawa, isang krimen ang inyong ginagawa, sigaw ng tatlo matapos nilang buksan ang pinto ng silid. Pagkatapos, nagulat sila sa kanilang nakita, ang lalaking ito pala ay isang pintor at ang kanyang ipinipinta ay si Teacher Seina. Anong ginagawa ninyo dito? Gulat na sigaw ni Teacher Seina. Patawarin ninyo kami. Akala po namin ay may ginagawa kayong hindi maganda at ikaw ay nangangalunya. Sabi ni Nade at silang tatlo ay lumuhad upang humingi ng tawad sa kanilang maling ginawa. Ano, sa palagay ba ninyo ay kaya kung gumawa ng ganon? Humanda kayo kapag nakabalik na tayo sa eskwelahan, galit na sabi ni Teacher Seina. Kung ito ay isang parusa, ito ay malugod na tatanggapin ni Nade, sabi ni Hiruki sabay turo nito kay Nade. Ang invisibility cloak na ito naman po ay kay Nade, sabi naman ni Shirane. Mga traidor kayo, sino ba ang nagkusang sumunod sa akin at hindi man lang nagreklamo, sabi naman ni Nade. Maaari mo nang ihinto ang pagkastigo sa kanila, ayos lamang naman ako, sabi ng lalaki kay Teacher Seina. Ang lalaking ito ay nagngangalang Arman, pero Arman, mixing sabi ni Teacher Seina kay Arman na may halong kaunting pag-aalala. Seina, sinundan ka lang ng mga estudyante mo dahil nag-aalala sila sa iyo, sagot ni Arman. Nakasunod sila sa akin dahil sa aking kawalan ng pag-iingat. Pero, ang pagpasok sa bahay ng ibang tao ay talagang masamang gawain, sabi muli ni Teacher Seina. Sigurado ako na pumasok sila ng walang pagkabahala dahil guro nila ang narito sa loob. Sandali lamang at kukuha lang muna ako ng inyong maiinom at para kayo ay makapag-usap ng maayos, sabi muli ni Arman. Maraming salamat po, sabay-sabay na sabi ng tatlo kay Arman. Ngunit, biglang nakaramdam si Shirane ng bigat sa kanyang ulo. Hay nako, magpasalamat talaga kayo kay Arman dahil talagang siya ay napakabait, sabi ni Teacher Seina. Teacher,
Sino po ang lalaking iyon? Tanong ni Shiranae. Tama. Sino siya? Ano ang relasyon ninyong dalawa at masyado kang nag-iingat papunta dito upang makipagkita sa kanya? Seryosong sabi naman ni Nade. Si Arman ay isang upperclassman na pumasok din sa Magic Academy noong mga bata pa kami, sagot ni Teacher Sena. Ibig sabihin, isa din siyang salamangkero, pero paanong nawala ang kanyang paningin? Tanong naman ni Hiruki. Napabuntong hininga naman si Teacher Sena bago pa man siya sumagot. Si Arman, nawala ang kanyang paningin nang dahil sa akin. Noong bata pa ako, napagdaanan ko din ang overflow. Noong mga panahong iyon, ang tanging nagawa ko lamang ay tumakas at tumakbo. Dumating si Arman para sundan ako sa gitna ng gubat habang napakalakas ng ulan. Ngunit habang ako ay tumatakbo palayo ay biglang tumaas ang tubig mula sa ilog. Nakakita kami noon ng isang kapirasong sanga ng puno at doon kami kumapit upang hindi kami madala ng malakas na daloy ng tubig. Ngunit habang kami ay inaagos ng tubig, mayroong nakatumbang napakalaking sanga ng puno na naputol ng dahil sa malakas na hangin sa aming harapan. Tinulungan ako ni Arman na lumubog sa tubig upang kami ay hindi bumangga sa malaking sanga ng puno. Ngunit biglang lumakas ang daloy ng tubig at bumilis din ang pag-agos nito. Kaya naman, hindi pa man nakakalubog si Arman, siya ay hamampas sa malaking sanga. At ito ang naging dahilan ng pagkabulag at pagkawala ng paningin ng kanyang mga mata. Nang dahil doon, sumuko na siyang maging isang salamangkero. Kaya naman, noong makarinig ako ng balita na siya ay naging isang pintor, ako ay isa sa mga naging napakasaya, paliwanag ni Teacher Sena. Ganoon pala ang nangyari, sabi ni Nade, kaya naman pala sobra ang pag-aalala mo sa overflow, sabi naman ni Hiruki. Heto na ang inyong inumin. Nagmamaktol ba si Sena? Sabi ni Arman habang dala-dala nito ang kanyang inihandang maiinom para kina Shiranae. Maraming salamat po, sabi ni Shiranae kay Arman, ngunit sa kabila ng kanyang pagmamaktol, tiyak na nagmamalasakit si Sena sa inyong lahat. Lagi siyang nagkukwento ng tungkol sa kanyang mga estudyante, sabi muli ni Arman. Napakasarap naman ng iced tea na ito, sabi ni Hiruki. Hahaha, lubos po naming nirerespeto ang aming guro, sabi naman ni Nade. Kung ayos lang po sa inyo, maaari ko po bang panoorin kayong magpinta, sabi ni Shiranae kay Arman. Sige ba, sagot ni Arman, ako din, nais ko din siyang makitang magpinta, sabi naman ni Nade. Paano ka nakakapagpinta kung hindi ka naman nakakakita, sabi naman ni Hiruki. Tumahimik nga kayo, itigil ninyo ang inyong pagiging walang galang, sabi naman ni Teacher Sena kina Shiranae, Hiruki at Nade. Ayos lamang ako, dahil wala nang masyadong oras, gusto ko nang bumalik sa pagpipinta at nang matapos na ito. Ayos lang ba sa iyo iyon Sena, sabi ni Arman, sige, pero ako ay medyo nahihiya, sagot ni Teacher Sena at ito ay agad na bumalik na sa kanyang pwesto upang maipagpatuloy na ni Arman ang pagpipinta. Si Arman ay nagpatuloy na sa kanyang ginagawa at ng mga sandaling iyon ay kanyang iginuguhit muna ang larawan ni Teacher Sena. Kahanga-hanga, nagtataka ako kung paano niya ito ginagawa, sabi ni Nade. Sigurado akong ginagamit niya ang kanyang spirit zone, sabi naman ni Hiruki. Ibig sabihin lamang noon ay siya ay nasa antas na ng tinatawag na zoner. Sa antas na ito, masasabing ang isang salamangkero ay mahusay nang gumamit ng kanyang spirit zone, paliwanag ni Nade. Mr. Arman, tama po ba ako na nakikita mo ang iyong ipinipinta? Seryosong sabi ni Shiranae. Kanina ko pa ito hinihintay, iniisip ko kung mapapansin mo ito, seryosong sabi ni Arman. At unti-unti nitong tinanggal ang benda na nakabalot sa kanyang mga mata. Nang matanggal na ito ay nagulat si Shiranae sa kanyang nakita. May lumabas na kulay puting liwanag sa mga mata ni Arman. Nade, Hiruki, tingnan ninyo ang kanyang mga mata, sabi ni Shiranae kina Hiruki at Nade. Ngunit, hindi siya pinansin ng mga ito dahil ang atensyon ng dalawa ay nakatuon kay Teacher Sena. Ito ay isang salamangka at ito ay tinatawag na stop, sabi ni Arman.
Manghang-mangha si Shirene sa lalaking nasa kanyang harapan dahil ito ay isang salamangkero na lumalapit sa mga limitasyon ng bilis ng liwanag. Maupo ka, mag-usap tayo ng maayos, mayroon tayong lahat ng oras sa mundo, sabi ni Arman kay Shirene at agad na binalot muli nito ng benda ang kanyang mga mata. Hahaha, sige po, sagot naman ni Shirene, sa totoo lang, sobrang kinakabahan ako. Akala ko kasi ay mapapansin mo agad, sabi ni Arman kay Shirene. Inakala mo ba na mapapansin ko, sagot ni Shirene. Karaniwan, ang mga tao ay kumukuha ng liwanag sa pamamagitan ng kanilang mga mata at pagkatapos ay muli itong ginagamit bilang paningin ng impormasyon. Ngunit ang aking mga mata ay mismong nakakakita ng liwanag. Nang ikaw ay aking makita, alam kong pareho ang nararanasan nating dalawa, sabi muli ni Arman kay Shirene. Ibig sabihin ay nararanasan mo din itong mga nararanasan ko, sabi naman ni Shirene. Oo, tama ka, nararanasan ko din ang immortal function, seryosong sabi muli ni Arman. At lubha namang ikinagulat ni Shirene ang mga sinabi ni Arman. Maaari ba akong magtanong sa iyo ng tungkol sa immortal function, tanong ni Shirene. Ang immortal function ay pintong daan patungo sa walang katapusan. Ang mga taong nakapagbukas ng pintong ito ay tinatawag namin unlockers. At isa ka sa mga taong nakapagbukas ng pintong iyon, Shirene. Ang mga taong nakapagbukas ng pinto ay mabilis na tumagos ang kanilang isipan sa walang katapusan. At doon sila nagsimulang makaramdam ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan at pakiramdam ng pagpapalaya, paliwanag ni Arman. Pero, ano po ang dapat kong gawin? Tanong ni Shirene. Huwag kang mag-alala, hanggat hindi ka lumalampas sa iyong limitasyon, ang iyong kaisipan ay hindi mawawala, sagot ni Arman. Magiging ayos ba talaga ako? Sa totoo lang, tuwing gabi at kapag ako ay natutulog, nakikita ko ang kalawakan sa aking panaginip, sabi muli ni Shirene. Gulat naman si Arman nang marinig ang mga sinabi ni Shirene. Hindi kasi siya makapaniwala sa sinabi ni Shirene na nakikita nito ang kalawakan sa kanyang panaginip. Pinilit kong huwag itong gawing kapansin-pansin sa harap ng aking mga kaibigan, ngunit ang patuloy na pagkakaroon ng pakiramdam ng pagkaubos ng aking isip ay nagparamdam sa akin na parang nawawalan ako ng gana. Kaya naman pakiramdam ko, ito ay lubhang napakadelikado, paliwanag ni Shirene. Sa tingin ko ay gusto ka ng salamangka. Una, ang mga sintomas na iyong nararanasan ay lubos na tiyak. Ang lugar na iyong narating ay ang tinatawag na Region of Infinity, ang kabuuan ng kalawakan. Ang mga nakatagpo ng napakalaking espasyo na kinakatawan ng Infinity ay kadalasang nakakaramdam ng nakapipinsalang takot na nagpapaisip sa kanila na malapit na silang mabaliw. Dahil ang higanteng pampasigla na tinatawag na takot ay kadalasang humahantong sa kaliwanagan, karamihan sa mga unlockers ay nakakamit ang omnipotence. Gayunpaman, ang naramdaman mong kinatatakutan ay tila hindi ang kalawakan. Ang iyong nakikita ay ibang bagay. Kapag dumating na ang araw na makilala mo kung ano ang bagay na iyon, mawawala din ang kaba na iyong nararamdaman, paliwanag muli ni Arman. Paano ko malalaman kung ano ang bagay na iyon? Tanong muli ni Shirene. Kung paano at kailan, ito ay nasa iyo, walang nakakaalam kung kailan. Maaaring mangyari ito ng mas mabilis, ngunit, maaari ding hindi ito mangyari sa iyong buhay, sagot ni Arman. Maaaring hindi mangyari, pero, bakit naman po, sa paanong dahilan po, tanong muli ni Shirene. Huwag kang mag-alala, ang bagay na iyon ay nakatago lamang sa loob mo. Ito ay sa kasalukuyan, ikaw ay nasa isang estado na kung saan tila hindi ka pa makapaglagay ng isang pangalan dito, sagot ni Arman. Ito ay isang piraso ng impormasyon na wala pang pangalan. Ito ay nasa kalawakan, ngunit ito ay naroon din sa loob ko. Hindi ko maintindihan kung ano ito. Maaari bang ang liwanag na nakita ko sa aking mga panaginip ay may kaugnayan sa lahat? Seryosong sabi ni Shirene. Maaring may kaugnayan ito sa tinatawag na gauge symmetry sa ilang paraan, sagot ni Arman. Ano naman ang gauge symmetry? Tanong muli ni Shirene.
Ang mga iskolar ay naniniwala na ang mundong ito ay perpekto. Ang perpektong law of physics na dumating sa mundo. Ito ay isang mundo na maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng agham. Ang bilis ng liwanag ay pare-pareho, tila ang perpektong symmetry na ito ay maingat na idinisenyo sa ilalim ng kalooban ng isang tao bilang isang gawa ng sining. Gayunpaman, habang mas maraming pananaliksik ang isinagawa, mas marami kaming nalaman tungkol dito. Sa katotohanan, ang symmetry na ito ay nasira na lahat, paliwanag ni Arman. Bigla namang natahimik si Shirane, at naisip niya ang sinabi noon ni Hiroki na mayroong isang maliit na mundo kung saan maaaring mangyari ang lahat ng ito. Hindi perpekto ang mundo na ating ginagalawan, at wala kaming ideya kung ano ang nakasira sa symmetry. Maaaring ito ay isang walang tiyak na pag-iral hanggang sa ngayon. Pero, kung ikaw mismo ang maghahanap ng kasagutan, magagawa mong makita at malaman ang lahat ng kasagutan, sabi muli ni Arman. Maraming salamat, sa aking palagay ay magagawa ko ito ng matagumpay, masayang sabi ni Shirane. Pero, hindi ko sigurado kung magagawa ko kaagad ito dahil kailangan kong sumunod sa aking mga guro, pero masaya ako na nakilala kita, pagpapatuloy ni Shirane. Pakiusap. Protektahan mo si Seina, siya ay may mas malambot na puso higit pa sa iniisip ninyo, sabi muli ni Arman. Bakit ba kasi inilihim mo ang katotohanan na maaari mong ipagpatuloy ang paggamit ng salamangka? Maaari mo namang sabihin sa kanya ang katotohanan, sabi ni Shirane. Si Seina ay palaging nag-aalala tungkol sa akin dahil sa pakiramdam niya ay siya ay nagkasala. At iniisip din niya na siya ang may kasalanan kung bakit nawalan ako ng paningin. Pero, hindi ibig sabihin nun ay babalik na ang nawala kong mga mata, kaya hindi tama na paghigpitan siya ng aking naging pinsala. At dahil nga may asawa na ako, gusto kong tulungan si Seina na mamuhay ng sarili niyang buhay. Mangako ka sa akin na mananatili itong isang sekreto, sabi muli ni Arman kay Shirane. Makakaasa po kayo na hinding-hindi ko ito sasabihin kanino man, sagot ni Shirane. Si Arman ay bumalik na sa kanyang pwesto at nagpatuloy na sa pagpipinta. Hanggang sa natapos na niya ang kanyang pagpipinta at ang kinalabasan nito ay talagang napakaganda. Sina Teacher Seina at sina Shirane ay nagpaalam na upang bumalik sa eskwelahan. Maraming salamat sa lahat Seina, sabi ni Arman kay Teacher Seina. Kung isasaalang-alang ang lahat ng ating mga pinagdaanan, hindi pa ito sapat, ito na lamang muna sa ngayon. Pagdating mo sa iyong destinasyon, huwag mong kalilimutan na padalhan ako ng sulat, maliwanag ba, sabi ni Teacher Seina. Oo naman. Siyempre, palagi akong susulat sa iyo, sagot ni Arman. Kayo namang tatlo, mag-aral kayong mabuti ha, sabi naman ni Arman kina Shirane, Nade at Hiroki. Maraming salamat po, sagot naman ng tatlo, hanggang sa muli nating pagkikita Seina, pamamaalam ni Arman kay Teacher Seina. Hanggang sa muli, ako ay aalis na, maraming salamat, sagot ni Teacher Seina. Honey, nakabalik na ako, tapos ka na bang gumuhit, sabi ng isang babaeng dumating at ito ay ang asawa ni Arman. Miss Seina, huwag ka munang umalis, sumabay ka na sa aming maghapunan, sabi naman ng babae kay Teacher Seina. Nagulat naman sina Teacher Seina sa biglaang pagdating ng asawa ni Arman. Naisip naman ni Shirane na medyo kakaiba ang tipo ng babae ang gusto ni Arman. Miss Seina, bakit sobrang namumula ang iyong mukha? Honey, hindi siguro maganda ang kanyang pakiramdam, sabi muli ng babae. Pasensya na. Kailangan na naming umalis dahil may kailangan pa kaming gawin, sagot ni Teacher Seina at agad-agad ay umalis na siya kasama sina Shirane, Nade at Hiroki. Paalam Seina, mag-iingat kayo, sabi ni Arman, sigurado akong maniniwala sila sa akin kung sasabihin ko sa kanila na ikaw ay ang tinaguriang Eyes of Light at ito ay gumagawa ng isang nakakasindak na ekspresyon, sabi ng babae kay Arman. Tigilan mo na ang iyong kakulitan at ibigay mo na lang sa akin ang iyong ulat, sabi naman ni Arman. Sa susunod na 15 araw, kailangan mo nang lisanin ang Chris at magtungo ka na sa Calvera.
Maaring maraming maliliit na sagabal sa daan. Ngunit ito ay parang isang piraso lamang ng cake para sa tinaguriang Armand the Eyes of Light. Sandali, hindi ba mas maganda kung ang itatawag sa iyo ay ang Eternal Saint Anna o kaya naman ay Soul Searcher of Eternity? Sabi muli ng babae. Sinusunod ko ang kontrata ng maayos, kaya itigil mo na ang pagsasabi ng mga walang kwentang bagay. Sabi muli ni Armand, sinabi mo ba ang totoo kay Seyna? Huwag mong kalilimutan, ang buhay ng mga taong mahal mo ang nakasalalay dito. Sabi muli ng babae, huwag kang mag-alala. Walang nalalaman si Seyna sa lahat ng ito, sagot ni Armand.